PTV Special Forum, Hong Kong Stands Up. That's right. So mayroong mga proposals mula sa China, mula din sa loob ng Hong Kong. Tanong natin kay Ginoong Kasiple. Sir Mon, ang pagpili ng isang leader ng bansa, maraming pamamaraan sa parliamentary system, sa federal system, iba't iba ang sistema. At sa Pilipinas, siyempre, direkta tayong bumuboto ng presidente. Marami mukhang ganun din nga ang gusto ng China. Pero anong mga taga-Hong Kong nagpoprotesta? Pero sa tingin niyo, itong mga binibigay na proposals ng mainland China sa Hong Kong na iso-shortlist nila or merong selection committee, anong tingin nyo? Consistent with the principles of democracy pa rin yan or yung suffrage na guaranteed in the basic law? Well, from the point of view ng China, dalawang realities yan that the Hong Kong people will have to contend with. One of the reality is that Hong Kong is only part of China and they will never permit that it will go somewhere else. The second reality there is China is not a democracy in the sense that the Hong Kong people understands it. But from their point of view, democracy sila. In fact, if you read the literature nila, yung konstitusyon, yung mga batas nila, China is a democracy. Kaya lang, ibang klase yung structure kasi from their point of view, the representation sa government ng iba't ibang sektor like peasant, workers, etc. already constitute the democracy. Pero kung ang pinag-uusapan mo ay ibang ideological party, ibang usapan yan. They allow parties other than the Communist Party, theoretically, but they only work with the party, with the Communist Party. They never came to a point na yung mga partidong yan umabot sa punto na nag-aspire for power. So yan ang pangalawang reality. Hong Kong, as I understand sa kanilang demands, wants to select a candidate by themselves. Meaning even a non-Communist Party approved or tolerated even na candidate. Sa point of view ng China, that's already giving them the democracy they want, from the Chinese point of view, of course. Meaning, ito, may listahan kayo. Approve namin to, okay kami, we can work with these people. Boboto naman kayo. Any one of them na manalo, okay sa amin yan. Yun ang kanilang point of view. Pero hindi tinatanggap ng mga Hong Kong. Sabi nga ng isang joke dyan mukhang marami dito na-educate ng kanilang mga yaya. Kasi ng mga Pilipino. Ang Pilipino, alam naman natin at tingin ko very clear sa atin yan. Direct ang voting sa Philippines. That's our system. This is a presidential system. But the parliamentary system actually is not democratic in that sense. Kasi you only elect yung papasok sa parliament. The parliament among themselves elect the prime minister. Like Britain. Britain is a parliamentary system. There never was direct voting sa Britain. In fact, yung upper house nila, hindi binuboto at all. Yan yung House of Lords. Ano yan? Representation yan ng mga families, the royal families ng Britain. Kaya nga sabi ng China, wala namang demokrasya ng Hong Kong kahit noon pa. Why become a slogan ngayon? Kasi the Governor General of Hong Kong during the British days was appointed by the Queen, approved by the Parliament, by the Prime Minister Cabinet niya sa London. So, yung iba't ibang mukha, Kati, ng demokrasya, yun ang napapag-usapan natin. Pwede nga natin pag-aralan yung demokrasya natin sa Pilipinas. Baka sobrang ito. Baka wala namang controls. Baka kailangan natin kontrolin ng konti. Iba-ibang punto de vista ng demokrasya. At ngayon nga, ay meron ng set na date na makipag-usap yung gobyerno ng Hong Kong dito sa ilan sa mga leader na nagpo-protesta. Sa tingin niyo po ba, Ginoong Orosa, ay papayagan ng China na mangyari itong gustong mangyari nitong mga nagpo-protesta? Cosmetically, maybe. Realistically, they will not share that power. So they will work only with those people that they can control. So aprobahan ko itong dalawang pong pangalan na ito, okay lang, mamili ka dyan. Lahat naman yung kontrolado ko . See, the issue here is simply the philosophy of government about controlling a people or a nation.
And that is something that you must look at it very, very carefully. The choice of the Prime Minister in China, or the President of China, is strictly within the Parliament. But the PLA controls that Parliament. And one of the most powerful committees there is the committee of the PLA. So, in other words, they do a lot of cosmetic things, but the reality of how things are settled in China, first of all, is very secretive. It's not explained to the public, and you just see it. So, that is what you've got to consider. Now, what will change that? That will take years, that will take time. I don't think it's something that we can expect to happen very, very quickly. As it is, what we're seeing now is, for the first time, the expansionist China claiming the South China Sea or the West Philippine Sea. You know, this is the first time in the history of China that they have begun what I would consider a colonialist step. They've never, ever done that. In the past, all they did was ask for tribute from the other countries. But they never colonized. They never, as a matter of national policy. Gusto ko itanong kay Ginoong ating si Director Robert Larga. Ang ating po ba mga kababayan, Director, before they leave the country for another nation, pinagbabawalan ba silang makilahok sa political movements? Meron bang direktibang ganon na huwag kayong makialam sa politika or ano bang mga movements dyan sa bawat bansa yan? Meaning, is it a policy ng ating bansa na to curtail that freedom? Kasi in the first place, meron bang freedom to participate yung Pinoy doon sa lugar na yon? Well, sa amin pong mga polisiya, wala hong ganon na polisiya no, na nagbabawal ng ganon. Ang polisiya ng Philippine Overseas Employment Administration ay nakafocus talaga doon sa protection ng migrant workers in terms of yung terms and conditions of employment. No? Mas nandun kami sa aspeto na ganon. No? Mas proteksyon o pangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa doon sa isang sitwasyon na mayroong employer-employee relationship. At natanong ko yun, Cathy, kasi kung tutuusin, napakarami na ng Pilipino abroad. 10 million Filipinos abroad. If they band themselves together and form a movement of whatever sort, Pwede na magpataob. pwede talagang maging significant force. Yes. Wala naman talagang wala nang nagbaba. In fact, we are a signatory to the Convention on the Rights of Migrant Workers and their families, and one of the rights that recognized there is the right to freedom of expression. Freedom of expression, okay? So merong ganon, no? But alam mo yung exercise ng right na yun is also depende doon sa situation o political environment in the host country. So yung pag-exercise ng right or yung freedom of expression actually depends on what is obtaining in the destination country. So sa amin po walang pagbabawal na gano'n. Wag kayong kaya napansin niyo kanina yung advisory natin talagang it's just avoiding the place of the rally, etc. So it doesn't prohibit the participation if you look at it more closely. At least malinaw yun. Kasi iba yung wag kayong pumunta versus wag kayong sumali. Director Pameron, yes, go ahead. And also, just an additional question, may direktang epekto ba ito sa ating bansa? Itong nangyayari sa Hong Kong, aside from our concern with our overseas Filipino workers? Yes, go ahead, sir. Doon muna sa una, sususugan ko lang yung sinabi ni Director Larga na walang pagbabawal sa mga OFW na gamitin nila yung kanilang mga karapatan. Pero which is in the negative, no? But in the positive, ang mga OFW saan man pumunta sa mundo ay dapat dumalo sa isang araw na pre-departure orientation seminar. At diyan sa pre-departure orientation seminar na yan ay inaaral at pinapangaral sa mga OFW na pagdating nila sa kanilang bansang pupuntahan, bagaman ang kanilang tinungo doon ay trabaho, kasama palagi yung pagrespeto sa batas, sa customs and traditions ng bansang kanilang pupuntahan because that's an added measure of protection at makakaiwas sila sa anumang gusot kung igagalang nila yung mga batas, mga customs at traditions ng bansang kanilang pupuntahan. Kaya
madalas nating nasasabi na, bakit ang mga Pilipino pagdating sa ibang bansa, pag red light sa traffic, tumitigil. Pero pag sa Pilipinas, dire-diretso. It's because yung pagpapatupad ng mga batas sa ibang bansa, kasama dun sa tagubilin sa mga Pilipino na igagalang upang makaiwas sa anumang Hindi gusto. pag-attend kaya natin lahat ng Pilipino dyan sa pre-departure na yan. Baka meron kayong sinasabi dyan na... Yung katanungan ko na karagdagan, meron po bang direktang epekto itong nangyayari sa Hong Kong sa ating bansa? Aside from yun nga po, yung marami nag-aalala sa kanilang mga kaanak doon, meron po bang iba? Ang magiging epekto niyan ay kapag dumating yung remote possibility na pauwiin lahat in terms of the remittances that they send to the Philippines. Pero pagdating sa relasyon ng Pilipinas at saka ng bansang China, na sa kasalukuyan naman ay alam nating Chile, wala namang gaanong epekto yung gulo na yan sapagkat hindi naman tayo nakikialam kasi pinatutupad natin yung ating pulisiya na non-interference. Hindi kaya nakikialam, Kati. Kamakailan po ay nagbigay ng statement si Secretary Sunny Coloma tungkol doon sa pagdalo o pagsali ng isa sa ating mga kongresista, si Congressman Walden Bello, doon sa kilos protesta sa Hong Kong. Anong masasabi nyo dito, Professor Casiple? Well, ang nilinaw naman yata ni Congressman Bello doon, he's doing it on his personal and not official capacity. Kung kilala mo naman yung background niya, international activist yan. Nung unang panahon, pumunta yan sa World Bank. Tinali niya sarili niya. Tinali sa At sarili. nilak niya. Pero ngayon po ay kongresista na po siya, congressman na po siya. From his point of view, I think hindi na mawala yung pag-activist dahil congressman siya. Dahil ang kongreso parang larangan lang din yan. Sa case ng Hong Kong, matagal na panahon dyan na ang grupo ni Congressman Bello ay active. Remember, kahit pa nung panahon ng nag-aaway ng Hong Kong at Pilipinas, nakihalo din sila dyan. Kumbaga, hindi na yan bago. At ang usapin na lang dyan, tama ba o hindi. Ako tingin ko, ang mali doon kung ginamit niya yung kanyang posisyon. Pero kung magsalita ka at nilinaw mo naman ang basehan ay personal, at may ganun ka naman talagang I think China would understand. Ang alam ko naman, wala namang reaksyon ng China doon. Oo, at nilinaw din naman ng palasyo na personal na kapasidad ni Naalala Congressman siguro ng Bello. China. Ito yung sa World Bank dati, okay lang yan. Everybody, I think, may ganung karapatan. Ang doon yung ikaw ay lumitaw at naging leader ka doon at nag-ano ka. Iba yun kasi pwede ka nang hulihin doon. Inciting to sedition or whatever. Pero kung nakikisampatya ka, in a global village na kasalukuyan nating kalagayan, ang dami naman dito sa mga rally dito, ang daming foreigners sumasama. Hindi naman natin hinuhuli. In the same manner, depende sa sensitivity ng bansang yung host country. But then, at the end of the day, kung kunin mo yung point of view, actually, pati ng protestors, ang buong mundo ay nakatingin. Sa case ni Congressman Bello, hindi lang nakatingin. Oo. It's so hard to find a local issue nowadays. Talagang international lahat. Very quickly, Professor Chow. Nung una ko narinig yung consul na parang sinasabi niya na parang dumidistansya doon sa ginawa ni Representative Walden. Parang nung una nainis ako. Parang hindi ba dapat pro-democracy tayo, di ba? Kaso, eventually, naisip ko din, yung consulate natin doon, damn if you do and damn if you don't Ang mangyayari dyan, kapag ka meron, kunwari, nagkaroon nga ng madugong pangyayari doon at may Pilipino na nandun, sino sisisin? Sila na naman, wala kayong ginawa, di ba? Okay. Sige. Kirby. Attorney Mark, meron pa mga kapahapon na katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Jonathan Delena. Jonathan? Good evening po, Sir Mon Orosa. Ang tanong ko lang po, ano-ano po ang mga pagbabagong makakamtan ng mga taga-Hong Kong kung sakaling magtagumpay ang Umbrella Revolution? Well, ang assumption mo na magtatagumpay is sa akin, very dubious, very questionable. I don't think that you will see very much na sasabihin mo, wow, tagumpay ang aming ginawa. Maybe progress will come in small steps.
And that is basically, ayan ang nakikita ko na siyang marahil na iiral dito sa usapang ito. I don't think China is going to back down, as I said, except parang cosmetics lang ba? Parang PR efforts na para akala ng tao ay mabuti sila. Because all of them, even China, craves to be respected by the rest of the world. But they are uncompromising in certain areas. Okay. And anything that threatens control, they will tend to come down, with some care whether they will come down hard. Pag dumating sa punto na tingin nila, wala nang natitira, they're prepared to use force. All right. Sana marami tayong natutunan dahil ako personal, napakarami ko natutunan, Cathy. Oo, kasi marami tayong nababasa sa internet, but it's nice to hear yung point of view ng ating mga experts. Kaya wala na po tayong oras, hinga na po natin sila ng kanilang mga huling mensahe. Unahan natin dito sa kanan si Director Nicon Fameronag, Director 4 ng Department of Labor and Employment. Sa Department of Labor and Employment, napaka-igting ng aming pagmamasid. Hindi lamang sa Hong Kong, kasi halos 200 bansa ang ating tinutugay-gayan, sinusubaybayan araw-araw. At kapag nakakakita tayo ng mga senyales na maaaring mapariwara ang ating mga OFW, ang ating mga Philippine Overseas Labor Office sa pakikipagtulungan sa mga embahada ay nagsasagawa kaagad ng mga hakbangin upang mapag-ingat ang ating mga OFW. Sa kasalukuyan dito sa Hong Kong, ganun din ang ating ginagawa. Nagmamasid tayo at nakikipag-usap tayo sa ating konsulado doon. Ang dalawang ahensya ng gobyerno, yung Philippine Overseas Employment Administration ni Director Larga at saka yung Overseas Workers Welfare Administration, puro nakamasid dyan at 24/7 na nagbabantay. Okay, at huling mensahe naman ni Director Robert Larga. I-re-echo ko na rin po yung sinabi ni Director Pamerongan. So, ang POEA po ay sentro sa amin ang proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino abroad. Kaya po patuloy na sinusubaybayan ng ating ahensya. Tagipag-unayan po tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katulad ng Department of Foreign Affairs, kaugnay ng mga developments sa issue na ito para po makapagbalangkas tayo kung kinakailangan na magkaroon ng additional measures to be able to protect our Filipino migrant workers. At mensahe rin mula sa ating historian, Professor Xiao Chua. Well, nagiging realistic ako nung sinasabi kong mahabang daan pa ito, mahirap na magkaroon ng demokrasya sa China at sa Hong Kong. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nag-agree o sumasangayon dun sa mga protesters. At siguro maganda na rin at nasimulan na yan, no? It will only begin with one idea. Pag nag-spread na sa iba yan, yun na talagang pinipigilan ng China yung sa Beijing daw, hindi daw nalalaman na mayroong protestang ganito. Kasi wala namang Facebook, binabawal yung Facebook doon eh. So yun na, natutuwa ako na pinaglalaban ng mga Chino yan, sapagkat dito sa ating bansa, sa Facebook, pag nakita mo, gusto naman nilang yakapin yung diktadura. Yun yung nalulungkot ako. Kaya ito yung huling mensahe ko siguro. Hindi demokrasya ang problema sa bansang ito. Ang problema ay ang tao. And I think ang demokrasya ay magiging epektibo lamang sa atin kung tayo'y susunod sa batas at ipapatupad ang batas ng tama. Wala nang diktador. Wala nang tao na nagsasabi na huwag tayong magsalita ng masama. Subalit, no? Maigagalang natin ang demokrasya kung ipinapatupad at sumusunod tayo sa batas. Malinaw, ayaw ni Professor Xiao nung mungkahing revolutionary government ng isang tinitinang kandidato. Huling mensahe naman ni Luis Aguilo. Sa akin naman po bilang estudyante, isa pa rin po sa pinapanalangin namin na sana wala nang madagdag ng mga casualties at saka iba pang masaktan, lalo na sa mga Pilipino na kababayan natin doon. Okay, maraming salamat at mensahe rin ni Anjun Magnay. Dalawang bagay yung natutunan ko dito sa revolution sa Hong Kong. First is yung natuto tayo mag-analyze ng mga nangyayari sa ating paligid, lalo na nagkakaroon tayo ng, syempre, pangalawa dyan yung learning na kailangan may continuity kung ano yung nasimulan natin. Kasi kadalasan, aminin man natin o sa hindi, yun yung kulang nung karamihan ng mga nakikita natin sa social media. Yung continuity nung pagkilos. Siguro, gamitin rin natin ng maayos kung ano man yung makabagong teknolohiya na meron tayo. Hindi lang tayo basta post ng post, ika nga. Ang mahalaga doon ay sinasabayan din natin ang gawa kung ano yung sinabi natin. At kung mali man ito or tama, panindigan natin kung ano yun. Okay, at huling mensahe ni Professor Mon Casiple.
Well, isa lang sigurong lesson dito sa Hong Kong experience. Mahirap magbago. Pero, hindi imposible. Ang usapin sa tingin ko rito yung pagtingin sa balanse ng puwersa. What is impossible today may be a possibility tomorrow. Ang tingin ko ang panahon at ang mundo ay nasa side ng mga estudyante sa Hong Kong. Ang China dito ang ultimately will have to change. Okay, at huling mensahe rin po mula kay Ginoong Mon Orosa, political analyst, economist, businessman. Alam ninyo, tayong nagmamahal sa ating kalayaan. Our hearts and our prayers are with the people who made that demonstration. As far as I am concerned, the fact that the demonstrations took place is a resounding success. The fact that it took place is already a blow for freedom. But you know, freedom is not attained with one blow. It many times needs maraming blows, and sometimes it needs blood to be shed. But as far as I'm concerned, it has been a tremendous success, and I congratulate the students and the young folks of Hong Kong. Sa patuloy na pagtahak ng bawat bansa tungo sa kaunlaran ay napakalaking papel po ang ginagampanan ng sektor ng kabataan. Atin pong tandaan na ang paghasa sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay boses at karapatan na makialam sa pamahalaan ay pagtupad na rin sa misyong hasain ang mga magiging pinuno ng susunod na henerasyon. Ako po, si Cathy San Gabriel. Sa kabila ng pinagdaanang malakiang protesta sa Hong Kong, masasabing malinaw nitong ipinakita ang kahalagahan ng kawalan ng karahasan. Atin pong tandaan na posible na iparating ang anumang pagtutol sa isang mahinahon at mapayapang paraan. Ako po, si Kirby Cristobal. Demokrasya at kalayaan. Yan marahil ang masasabi nating ilan sa mga pinakamahalagang bagay na maaaring matamo ng isang bansa. Naway dumating po ang panahon kung saan lahat ng mamamayan, saan mang panig sa mundo, ay masasabing ako ay malaya. Ako po si Attorney Mark Casrodes. Naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras na pagsama sa aming talakayin ang napakahalagang isyong ito. Ito po ang Hong Kong Stands Up, a PTV Special Forum.